Magandang araw sa inyong lahat. Ngayon, pag-uusapan natin ang isa sa pinakamalungkot at kontrobersyal na araw sa kasaysayan ng showbiz sa Pilipinas, ang libing ni Rico Yan. Si Rico Yan ay isang tanyag na aktor na minahal ng marami. Sumakabilang buhay siya noong Marso 29, 2002 at ang kanyang libing noong Abril 4, 2002 ay nagpatigil sa Metro Manila. Alamin natin ang mga nangyari sa araw na ito. Sa araw ng libing ni Rico Yan, libu-libong tao ang dumagsa sa Lasal Green Hills kung saan idinaos ang huling misa para sa aktor. Marami ang dumalo mula sa kanyang pamilya, mga kaibigan, katrabaho, at mga tagahanga. Emosyonal ang lahat, lalo na nang kantahin ni Gary Valenciano ang The Warrior is a Child, isa sa mga paboritong kanta ni Rico. Pagkatapos ng misa, sinimulan ang prosesyon patungong Manila Memorial Park sa Parañaque. Daan-daang sasakyan ang sumunod sa karo ni Rico, at marami rin ang nag-abang sa mga kalsada upang masulyapan ang huling paglalakbay ng kanilang iniidolo. Pagdating sa sementeryo, ang dami ng tao ay hindi maikakaila. Ayon sa mga ulat, nagtipon-tipon ang mga tagahanga sa paligid ng kanyang libingan, at maging ang Metro Manila Police Chief na si Director Edgar Aglipay ay naroon upang tumulong sa pagpapanatili ng kaayusan. Habang isinasagawa ang seremonya ng paglibing, may ilan ding mga kontrobersyal na insidente. Isang grupo ng mga tagahanga ang umakyat sa isang makeshift tent at nagsimulang magsisigaw ng pangalan ng mga kaibigang showbiz ni Rico, tulad ni Bentong. Dahil dito, isang miyembro ng pamilya ni Rico ang hindi nakapagpigil at nagtapon ng bote ng tubig sa grupo. Ngunit nang simulan na ang pag-intern ng kanyang labi sa katabing libingan ng kanyang lolo, si dating Ambasador Manuel Yan, lahat ay halos naging tahimik at nagluksa. Hindi rin maiwasan ang mga usap-usapan at issue na bumalot sa kanyang libing. May mga haka-haka tungkol sa tunay na sanhi ng kanyang pagkamatay na nagdulot ng iba't ibang reaksyon mula sa publiko. Ayon sa mga autopsy report, namatay si Rico dahil sa acute hemorrhagic pancreatitis, at walang ebidensya ng foul play, subalit may mga naglabasang teorya na may kinalaman sa stress at pressure mula sa kanyang trabaho at personal na buhay. Ang ex-girlfriend ni Rico na si Claudine Barreto ay isa rin sa mga kontrobersyal na personalidad na dumalo sa libing. Maraming tagahanga ang nagtatanong kung ano ang magiging reaksyon ni Claudine, at siya ay nakita na lubhang emosyonal sa buong seremonya. Naging usap-usapan ang relasyon nila ni Rico, lalo na't kilala silang love team sa showbiz. Isa sa mga pinakadramatic na eksena ay nang dumating ang karo ni Rico sa Manila Memorial Park. Habang pababa ang kanyang kabaong, maririnig ang hikbi at iyak ng mga tagahanga at kaibigan. Maging ang mga pulis na naroon ay hindi napigilang maluha. Naging makulay din ang kwento ng mga tagahanga na kahit sa gitna ng init at siksikan, ay nagpilit makalapit upang magbigay ng huling respeto kay Rico. Natapos ang seremonya sa isang emosyonal na paggunita kay Rico. Maraming tagahanga at kaibigan ang nagbigay pugay at nagpaabot ng kanilang huling pamamaalam. Marami sa kanila ang nag-iwan ng mga bulaklak at kandila sa kanyang puntod. Ang kanyang libing ay isa sa mga pinakapinag-usapang kaganapan noong panahong iyon, at naging saksi ang buong bansa sa kanilang telebisyon, at diyan nagtatapos ang ating kwento tungkol sa araw ng libing ni Rico Yan. Isang araw ng kalungkutan at pag-alaala para sa isang tao na nagbigay saya at inspirasyon sa maraming Pilipino. Salamat sa inyong pakikinig, at huwag kalimutang mag-subscribe at pindutin ang notification bell para sa iba pang kwentong showbiz at kasaysayan. Paalam at ingat sa lahat!